Pasado alas 2 ng hapon kanina nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang sinasabing body double o kamukha ni dating Banban Mayor Alice Go na si Kat Salazar. Sinubukan naman na kunan ng pahayag ang sinasabing kamukha ni Alice. Pero tikom ang kanyang bibig at hindi siya nagbigay ng kahit anong komento. Gusto niyo po ba maging kamukha si Alice? Oo. Gano'n katagal na po kayong nagtatrabaho kay Miss Alice? Super Pinas TV. Super Pinas TV. Breaking news! Biglang lumantad ang nagngangalang Kath na body double umano o kambal ni Alice Go sa publiko at dumiretso sa NBI dahil natatakot umano ito sa banta ng kanyang buhay. Noong nakaraang nasa kustodiya pa si Alice sa Bureau of Immigration at NBI ay itinanggi ito ni Alice na duplicate niya si Kath dahil halos lahat naman daw sa kanilang opisina ng mga staff niya ay mahahaba ang buhok. Ngunit nung nagpakita itong alias Kath ay kumpirmado na isang nuknukang sinungaling talaga si Alice Go o Go Huaping. At noong nakaraan din na ni-raid ang puguhan sa Bamban ay namataan ito umanong si Kath na sumakay sa isang puting SUV dahil para daw iligaw at lituhin ang mga pulis. At nang napansin itong si Kath habang dinadala papasok ng NBI ay tila kahawig talaga ang estilo ni Alice Go sa pananamit, buhok, kulay ng damit niya na dati ay pink, salamin at iba pa. Tinanong si Kath ngunit hindi ito sumagot. Unti-unti na pong nagsilabasan ng mga kasabwat ng dating Bamban Mayor dahil sa mga banta sa buhay nila. Maaari kayang nagsimula ng gumalaw ang mga nasa likod ng grupo ni Alice? Posible kayang ito na ang mafia o tinatawag na CCP or China Communist Party. At sa kanyang nakaschedule na hearing sa Senado, maaari din kaya na sinadya ito para suportahan ang pagsisinungaling ni Alice at malihis na naman ng mga senador sa pag-iimbestiga sa kanya. Sana po ay maubos na at mahuli ang lahat ng nasa likod ng maligim na puguhan. Sana din po ay mapabilis na ang pag-iimbestiga dito nang matutukan na rin ang totoong problema ng bansa. Ito ang pagmahal ng mga bilihin, pagtaas ng bayarin sa kuryente, mabilis na pagtugon sa proyekto ng baha, lalong-lalo na sa mga Pilipinong nabahaan sa Metro Manila at sa iba pang parte ng Luzon na naging malubha ang pagsalanta. Abangan po natin palagi dito sa channel mga ka-super ang iba pang update na nangyayari sa ating bansa. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang sinasabing body double o kamukha ni dating Banban Mayor Alice Go na si Kat Salazar. Ipinasabi na siya ng NBI sa paniniwalang ginamit siya ng dating alkalde para lituhin noon ang mga operatiba na naghahabol sa kanya. Mula sa pananamit, sa buhok at make-up at kahit sa suot na salamin, kuhang-kuha raw talaga niya ang itsura ni Alice Go. Sinasabi po niya to her counsel na nandito sila para magpaliwanag o kung ano man ang dapat sagutin sa mga naging issue na particularly dun sa pagiging sinasabi na doppelganger o yung mga pagkakahawig dito sa kay Mayor Alice Go na para bang ginagamit sa paglilito sa ating mga law enforcers. Naging matipid daw ang sagot niya nang humarap si NBI pero handa raw silang dumalo sa Senado. Nabanggit niya rin naman na sila ay pupunta sa Senado at doon na lang sila magsasalita. Gusto niyo po ba maging kamukha si Alice? Oo. Gano'n katagal na po kayong nagtatrabaho kay Miss Alice? Samantala, hindi na natuloy ang arraignment dapat kanina ni dating Banban Mayor Alice Go para sa kasong graft sa Capas Regional Trial Court sa Tarlac. Inilipat na kasi ang kaso niyang ito sa Valenzuela. Ibig sabihin, automatic na ring invalid o wala ng bisang warrant of arrest na inisyu nila kay Go. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino na isa sa mga unang pumuna sa pagsasampa ng ombudsman ng kaso sa Tarlac,
Mainam daw na naitama agad ang issue sa jurisdiction ng korte dahil kung nagkataon, baka naggamit ito ng kampo ni Go para makalaya. Pag mali po yung jurisdiction ng court, yung venue, sa isang criminal case, mali na po lahat yung gagawin. Pag mali sa simula, yung lahat ng errors can be raised for the first time on appeal kahit sa Supreme Court. So mapapawalang sala po si Alice Go on the basis of a mere technicality. So ngayon, itama na natin ito, wala na siyang lusot dito. Sa ngayon, nailipat na sa Valenzuela ang kaso ni Go. Ipaparaffle pa ito para malaman kung anong branch ng korte ang hahawak sa arraignment at mga pagdinig. Ang bagong korte rin na mapipili ang magsasabi kung saan na ikukulong ang dating mayor na nasa PNP Custodial Center sa Camp Crame ngayon. Si Senator Rizza Hontiveros naman na namumuno sa komite sa Senado na nag-iimbestiga kay Go, sumulat na sa Valenzuela RTC para hilingin na payagan ulit makadalo ang dating alkalde sa susunod na pagdinig sa susunod na Miyerkules. Pasado alas 2 ng hapon nang makuhanan ko ang pagdating ng umano'y body double ni Alice Go na si alias Kath. Sa loob ng opisina, nagtanggal ito ng mask at sinabi sa mga opisyal ng NBI na natatakot na siya sa kanyang seguridad. Kaya nagpunta na roon kahit sa susunod na linggo ang schedule na itinakda ng natanggap na subpina. Meron po nakasingkit po na motor, naka-stop po siya sa harap ng bahay namin. Paglabas ko po, nagpe-picture na po ako. Pero naka-helmet po siya. Meron pa pong time na 2 van, mga lalaki po lahat ng sakay. Yung isa po nagtanong sa terminal, yung isa po sa malapit na tindahan po sa amin. Dinala siya sa opisina ni Attorney Lito Magno ang kumompronta noon kay Alice Go sa Indonesia tungkol sa litrato ni alias Kath na kamukha umano ng dinismiss na alkalde. Ikaw ba? Akin na to. Ano po, saan po yan? Tao po yun. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo ba? Slimmer version. Hinihina lang si alias Kath ang nasa CCTV video na kuha sa Zambales at ibinigay sa akin ng isang source. Sumakay siya sa isang SUV ilang oras bago ma-raid ng mga operatiba ang lugar para umanong iligaw ang mga umahabol sa alkalde. Tinanong ko ito kay alias Kath kung bakit hawig sila ng alkalde sa pananamit, buhok, salamin at paboritong kulay na pink t-shirt ni Alice Go. Ma'am, ikaw ba yung nakasakay sa SUV puti? Ma'am, yung salamin ninyo, yung buhok ninyo, gayang-gaya kay Mayor Alice, yan po talaga ang sadya po ninyong gawin. Pwede ka naman mag-walk sa Hindi sinagot ni alias Kath ang mga tanong na unang sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago na matagal na nilang minomonitor ang galaw ni alias Kath. Sa loob ng halos 3 oras, sumagot si alias Kath sa mga tanong ng agent on case ng NBI. Sa Martes, nakatakda siyang humarap sa Senado para bigyang linaw ang ilang mga tanong tungkol kay Alice Go na kanyang pinagsilbihan bilang staff sa loob ng 7 taon. Para sa GMA natin, Sen Joel, Sen Sherwin. Go Huaping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa pekeng birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aaral, sa Grace Christian High School, na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Alam namin na meron kang kapatid na si Wesley Guo at si Seaman Guo na itinakwil mo nung una. At alam rin namin yung connection mo sa mga pogo. Kahit na naging mayor ka, hindi mo ibinenta yung pagmamay-ari mo sa Baufulan. At alam namin konektado ka pa rin yan hanggat ikaw ay nasa posisyon. Alam rin namin na meron kang koneksyon sa 2 pogo na nag-ooperate sa sarili mong bayan, yung Hongsheng at yung Zunyuan. At mamaya ipapakita rin namin yung koneksyon mo doon. Kahit na tumakas ka,
ipinagpatuloy namin yung pagdinig dito sa committee. At dahil sa pagdinig na ito, maraming kaso ang na-file sa iyo. 7 kaso. Graft and corruption case ng Ombudsman, human trafficking case ng DOJ, co-warranto case ng Solgen, tax evasion case ng BIR, money laundering case ng AMLAC, pagkansela ng birth certificate mo ng Solgen, at meron ring election code offense ng COMELEC. Ito na siguro ang tingin ko isa sa pinaka malalim at malalang criminal activity na nakita natin sa buong kasaysayan natin. Sa isang tao, halos 7 kaso ang isinampa sa iyo. Pero alam namin hindi pa tapos itong pagdinig namin. Gusto namin malaman kung sino ang tumulong sa iyo para makatakas. Pribadong personalidad man o sa gobyerno. Gusto rin namin malaman sino pa ang mga kasabwat mo sa Pogo Hub sa Bamban. Pati na rin sa Pogo Hub sa Porac dahil nakakita na kami ng koneksyon dito sa dalawa. At gusto rin namin malaman kung sino-sino pa yung mga personalidad na tumulong sa iyo para mabuo itong mga Pogo Hub sa ating bansa. Sa gobyerno man o sa pribado. Importante na makasuhan sila at importante rin na panugutin sila. Kaya mahalaga itong hearing na ito at mahalaga na marinig namin sa iyo mismo kung sino-sino itong mga taong tumulong sa iyo para magdala ng krimen dito sa ating minamahal na bansa. Thank you very much, Madam Chairperson. Thank you very much also, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Miss Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP dahil kaharap niyo na sila eh, no? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi niyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi niyo lang may death threat kayo. Paano ngayon maiimbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat niyo o gawa-gawa niyo lang? Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa niyo lang to para hindi kayo sumagot. Sen, hindi po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Hindi po yan ang tanong ni Sen. Sherwin. Tinatanong niya kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Kaya, opo. Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang tong death threat para hindi ka sumagot eh. Kaya Madam Chair. paikot ho kami dito eh. Just one question. With the Sen, you have the floor, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. I'll take off where Senator Villanueva and Senator Ejercito ended. At dedirekta ko po yung aking katanungan kay Ms. Go Huaping. And iba dito ay natanong ko na nung nandito siya last May 22. But itatanong ko na lang ulit dahil medyo matagal-tagal na yun. Humingi kami ng iyong tax returns during that time at nag-submit ka ng 2 tax returns for 2022-2023. Ito ay noong mayor ka, no? Kaya talagang automatic ang gobyerno magdededuct sa sweldo ng isang salaried civil servant. Gusto kong matanong, bago ka naging mayor, ano ang saan ka kumukuha ng income? Anong source ng income? Sen, sa business po. Sa business. Anong business yun? Piggery po. Piggery. Which particular company? Kasi marami kayong kumpanya eh. Diba? Tinignan opo, ko may more than a dozen companies ang inyong kumpanya. So saan ka kumukuha ng income? Sa mismong piggery business po. Which is? Ano yung kumpanya na yun? QJJ Farm po. QJJ Farm. So dito ka kumukuha ng income. Opo. In the form of anong klaseng income? Anong klaseng income ang binibigay sa iyo ng QJJ Farm? Ako po yung nagmamanage po ng business po. So may sweldo ka doon? Opo, ako na po yung nagmamanage po talaga. Oo nga, kung nagmamanage ka, may sweldo ka. Opo. Tama? Opo.
Opo. Magkano ang sweldo mo? Hindi po sweldo na salary po. Ano? Sa akin na po yung business po. What do you mean? Linawin mo yung sagot mo, Miss Go. Kumukuha ka nagmamanage ka ng QJJ Farm? Diba? This is your family business? Meron ka bang sweldo na nakukuha sa kanya? Hindi po siya exactly sweldo po kasi parang sa akin na po siya, ganun. So, anong klase? May dividendo ka ba nakukuha sa kanya? Sa business, sa business po, doon na po kumukuha ng ng pang expenses ko rin po. Magkano ang kinukuha mo every month? Wala po siyang More or less lang. Bigyan mo lang kami ng ballpark figure. Wala naman pong more or less po. Pagka may kailangan po. Guys, for example lang, in the last, bago ka naging mayor, the last 12 months bago ka maging mayor, magkano kinukuha mo? On the average lang. More or less lang, bigyan mo lang kami ng idea. Opo, Sen, kasi ikaw nagmamanage yan, ikaw may-ari nun. Di ba? So, kaya mong diktahan kung magkano pumupunta sa'yo, whether through income or through dividend. So, magkano nakukuha mo? Wala pa ako may bigay po na exact po. Basta pag kailangan po, kumukuha po ako dun. May ano ba? 50,000, 100,000? O more or less lang. Hindi ko po sure sa... Pero kumukuha ka doon? Opo. Okay. Nung kinukuha mo yung binabalik mo? O sa'yo na yun? Sa akin na po. Sa'yo na yun. So Opo. parang income mo na rin yun. Opo. Galing sa kumpanya. Opo. At rini-record mo yan sa libro? O kinukuha mo lang sa kahera? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang, hindi mo rini-record sa libro? Kinukuha ko lang po. Kinukuha mo lang. Okay, dahil yung kanina pinakita nga ni Senator Joel yung SALN mo at lumalabas. Napakita ko lang muna yung financial statements ng QJJ Farm. Kasi yung QJJ Farm, nakita namin na hindi naman siya ganong kalaki ang kanyang kita. Nakita lang namin. Yan. So, in medyo mabagal ang internet. In 2022, negative 954. In 2021, 81,000 yung kanyang net income. So, yan yung kanyang kita, no? Sa QJJ Farm na sinabi mo yan ang main income source mo, pero ang iyong SALN, ang net worth mo is 177 million. So inaano namin pinag-aaralan namin saan galing yung income stream mo, no? Dahil meron kang net worth of 177 million, pero ang QJJ Farm ay at the very least maliit lang yung kanyang kita lang namin ito